Self-entitled daw, sobrang woke thinking, gusto lahat perfecto, ayaw mahirapan, gusto madali lang ang buhay. Galit na galit yung nagsulat niya. We know what we deserve, we know the work that we do, we know what we should be paid for. Siguro totoo na parang prone tayo to anxiety, depression, kasi yung issue ng generation natin. There's a lot of dahil sa social media. There's a lot na ang daming hate, ang daming negativity. Kasi dati di mo naman alam na may namamatay sa kabilang side ng mundo eh. Ano ba? Don't take it personally. Parang lahat ng pine-personal mo, which is dapat hindi naman. It's not all about you. Contrary! Contrary! Wala daw akong karapatan na mag-voice out if I'm not a registered voter. So, nag-bus ako papuntang Bicol sa hometown ng grandparents ko at nag-register ako to vote. Tapos bumalik din ako para bumoto. Masyadong maarte, lahat na lang may meaning. Cheska, what do you say about that? Gusto kong pag-usapan natin ngayon yung mga the usual na ginagawa, the usual na mga sinasabi ng mga dati. Mga stereotypes about our generation. Yes, compared to other generations, siyempre. Guys, I've forgotten how this works. Welcome back to us! Welcome back to us! Yes, guys, and welcome back to you to another episode of Trigger! And nandito na naman sila kasi kami first time namin dito sa Odd Soul QC, the hottest secret bar dito sa Quezon City. Palakpakan natin sila, guys. Napipil mo ba yung heat? Yes, I can feel it. I think may-feel natin pa later kasi I think may matitikman tayo mga masasarap. Hottest bar pero ang lamig, no? Anong joke yung anong joke yung pang secret? Oo, i-secret mo na lang yung Mga joke mo yung secret mo. Pero hindi, bago tayo magpatuloy, shoutout naman natin yung ibang mga nag-comment sa retirement fund ba ang mga anak episode ninyo? Oo, ang galing nyo dalawa doon. Thank you, Grabe yung insight. Kami yung maraming bangko dun eh. Talaga. Okay, ito sabi ni Vince Balbanero. Ikaw naman basa niyo. Katukayo mo yan eh. Nakakaiyak yung iba't ibang statement niya sa isang topic. Na-explain lahat ng part about sa obligasyon ng anak sa mga parents. Okay. And sabi naman ni Daisy Javier 5839. Binasa ko pa yung number ha. Ang lifestyle ng Pilipino. Huwag na tahimik. Wala na kaming sinabi. Ang lifestyle ng Pilipino kumpara sa European na independent ay malaki ang kaibahan lalo na sa kapirahan. Sa kapirahan. Yung sa European, malaki daw. Iba yan. Para sa akin, hindi obligasyon ng anak ang magulang. Ang magulang, responsibilidad ang anak. Pero kapag Pero kapag napagtapos na yung mga anak sa pag-aaral, kayo na dapat ang kusang aalis ng bahay kapag nakatapos na kayo. Lalo na yung... It's para sa iyo daw ito. Tapusin ko lang! Actually, si Tito to eh. Kaya tamaan ako dito Kapag natapos mo yung aral, miss ka na. Spam account to ni Tita. Tita Jean. Yung dulo pa. Ikaw may nag-comment dito ba? Tapos, Sabihin sa akin Ito, meron pa. Lalo na yung mga anak na feeling entitled at never din dapat isipin ng anak ang mana. Naka-blue buff. Ano ba sabi mo doon, Vince? Ma, kung nanonood ka ngayon, pasensya na talaga ako. Kung hindi pa ako makaalis. Baka umaalis. Dami ko kasing gamit eh. May kitchen talaga. Ito, comment na to. Special to. Mami Dora! Yan! Dora! Mami! Mami Dora! Shoutout sa'yo! Nasaan si Boots? Sabi niya, maganda talaga yung napag-uusapan yung ganito. With a blue heart. Thank you, Mami Dora. Palakpakan natin si Mami Dora. Napaka-supportive ng Mami Dora. Thank you so much. At eto na, sakto. Ayan na yung pagkain natin. Right? Chicken Chigo Family Box! Woo! Wait, ito muna, the drinks first. Yes po, house blend. Si Vincent Cheske, they got the house blend iced tea. I got the peach. Salted ako sa manok eh. Oh, you also got peach. Oh, okay. Ginaya No, mo just ba take ako? Passion fruit. I don't want it. That's yours. You took it. Ayan, passion You're fruit. so OA.
Yan. Dalawang Take it, take it! You want both of them? Oh. This is the tea. It's called Itiwon. One. Just Wow. don't say it twice. Itiwon, Itiwon. 81, 81. Just don't say T twice. In-explain ni. In-explain. Ay, Kayo ayaw naman, natin. akala ko ba? Okay. Sorry, Cheska. Ayan na! Yan! Ayan natin! Yay! Holy. This is Chicken Chingu, the friendliest chicken in town. town. So we got the family box because we're a family. Family. Yay! Oo. So we got the buffalo, blue cheese, and honey soy, and spicy Spicy yam-yum. Yeah. Plus Yan. butter, Parmesan. with butter parmesan, and cheese and garlic. Garlic agave. Oh my gosh, mga ka-ATM, ang sarap ng house Oh, blend. garlic Cheers alio. muna! Ikaw! Cheers! Ay, Ininom I'm mo sorry. una! Cheers! With the cheese. Naman natin to. May tanong ako, pwede ba mag-order ng kanin? Oo nga, no? Ah, Kanin na Pwede natin ba mag-rice? oh my God, ang sarap! Wala. Okay. Wala pa nga Ay, wala pa. Dink it. Wala pa din. Nauna ka kasi. Kaya nga eh. Alam mo, nagmamadali talaga eh, no? Ay, nagtampo na si Vince. Nauna ka kasi. Oh my God! Ang sarap. Bro, it's good. It's really good. Masarap nga. Very good. Kaya yung dip. Yo, this is good. This is garlic alio. Buwang ko yung dip. So guys, that's the end of the episode. Thank you so much. Maraming salamat. Diba? Kain lang kami ha. Kumain lang eh. BRB. Alam niyo ba na yung mga lagi sinasabi ng mga tita, mga lolo, especially, Yung parang tumataba ka na, yun yung lagi nilang sinasabi. hindi, kasi sinasabi na ganyan yung mga kabataan talaga ngayon eh, no? May mga sinasabi sila about Mga- the Gen Zs. So parang dati, nung sumasayaw kasi ako nung high school, so parang lagi akong late umuwi, tapos minsan, yung alam naman natin minsan napapasagot tayo, ganyan. Hello, shout out sa'yo, Lo, sorry. So parang nasabihan ako ng lolo ko na, ganyan talaga kayo mga kabataan, puro kayo rason. Ngayon, dati kami, kino-compare yung generation. So parang, gusto kong pag-usapan natin ngayon, yung ano yung mga the usual na ginagawa and the usual na mga sinasabi ng mga dating... Mga stereotypes Yes, mga about our stereotypes. generation. Yes, compared to other generations, syempre. Ano Mga kayo past guys? generations. Personal na mga common na sinasabi sa inyo na about sa Gen Z. Oo. Like, super viral. Kaka-cellphone nyo yan. Oh. Yan. Oo, Yan. tama. Lagi na lang. Sa ating chan ko, kakasal Cellphone mo yan. Oo. Ma, nadapa ako. Kaka-cellphone mo yan. Lahat na lang kaka-cellphone mo yan, Oo. no? O, ano pa? Ano pa? Ako pa sinasabi sa ng parents ko kung paano daw mag-isip yung mga, like, yung mga age natin yan, parang shortcut. Yes. Parating shortcut yung iniisip. Kung paano mas mabilis makapunta doon, yung parang ganun. Dapat mabilis lahat. Dapat mabilis lahat. Instant. In contrary, parang may sinasabi. Not Contrary! Contrary! Sorry. Hindi, pero may may nagsasabi din na parang tayo ngayon, well, this is in terms of romance, romantic relationships, masyado tayong slow, like, parang, I don't know, Talaga? like slow, like parang ayaw muna magkaanak, ayaw Ayaw pang magpakasal agad. agree ako Yung mga dyan. ganun, cause like before, Yeah, diba, yeah, I get parang that. at the age of 25, they're already married, 22, may anak na sila, ganun, they're building a family na, while tayo, parang, 35 na, 30, oo, it can wait, ganito, ganyan. Yeah, I get it. I think ang common naman na narinig ko is parang in terms of relationship, parang mabilis tayo sa mga ganun kasi nga may mga online dating, may whatever. Pero yung in terms of building a family, Oo. mag-settle down, doon tayo matagal. Doon Matagal. tayo nag-differ sa Mabilis tayo sa ligawan. Siguro kasi may problem. Wala nang ligawan. Hindi ko lang alam if problem, pero I wouldn't wanna say problem. Pero meron tayong thing with commitment kasi. Yeah. Like parang it's hard for us to like commit right away, ganon, or something. No, or I think it's because ano na tayo, yung parang iba na yung nag-shift na yung goals natin. Parang ngayon mas focus tayo dun sa personal goals natin, yung career goals. Mas
parang career-driven tayo, we want to travel. There's so many things that we want to do before we settle down. Maybe because we wanna do something different from our parents. Or tsaka naisip ko parang, malaki na kasi yung mundo natin ngayon. Oo. Like Yeah. parang, dati, like yung mom ko or yung dad ko or yung lolo-lola natin, parang, sino lang yung possible partners na nakikita nila, yun lang yung, yun yung alam nila. Eh tayo, Napakalawak ng mundo natin ngayon. oo. Yeah. And plus, Grabe. nung time nila, wala naman social media. Parang, ang dami mong nakikitang ibang stuff sa internet na parang, ay gusto ko to gawin, ganyan. So parang wala silang ganong eagerness nung time na yun. Kasi hindi din nila nakikita yun nun eh. Kasi they're content with what they see now, with what they... Oo. Kumbaga, limited lang yung ano nila talaga. Kontento na sila sa limit na yun. Oo. Accessibility-wise, tayo. Parang, Kumpara talaga at, dati. at an early age, parang, ano na eh, like, na-access na natin lahat ng gusto natin, gusto malaman. Parang tinanong ko yung dad ko niya na parang, kamusta pala nung panahon nyo dati? Like, wala naman kayo cellphone, ganun. Tapos, sabi pa nga nung dad ko na, nung una nga, hindi daw siya naniniwala na parang magkaka-cellphone, yung touchscreen, yung makikita niya yung, like, someone na Parang magic. long distance na makikita mo, kausap mo, kita yung mukha. So, parang, nung time na yun, sabi niya, ay, iba na talaga, like, kahit din daw sila, kailangan daw nila mag-adjust sa nangyayari sa environment. Like, kunwari, like, iba naman sila kung paano sila pinalaki and kailangan din nila mag-iba kung paano kami papalakihin. Yun yung sinasabi nila. Gets. Well, ito, meron tayo from Zippia.com, mga description of different generations. So, Wow! Masahin natin lahat. I think we can start now with Boomer? Boomers, yan yung sa parents mo. boomer. Parents mo. Ako, grandparents ko yan. Ako, grandparents ko, Grandparents. pinakauna, silent. Silent generation. 1929 to 1945. Talaga? Yung tatlo sa kanila patay na kasi. Kaya super silent. Super silent na talaga sila. Ah, Literal eh. buti na lang yung lola ko ngayon, di siya, medyo noisy pa siya ngayon. Noisy. Sana tumuloy-tuloy yung pagiging noisy. Ito ba yung nung nag-aalaga sa aso mo? Hmm? Yun. Lola ko. Siya talaga yung nag-alaga sa akin. Shout out, Nay! Pero yung Nay. yung definition naman ng boomers is work to live philosophy. Oh yeah! And Boomers. you're You're redefining retirement. Conservative, dedicated, Which is feeling ko experienced. sobrang accurate. Ikaw, bilang yung dad mo is a boomer. Masasabi mo na ganun talaga. Work to Siguro live. masasabi ko na accurate yan kasi meron time na sinabi yung dad ko na sana lahat ng kinita niya is na-invest niya. So parang dun ko nakita na work to live yung philosophy na sa kanila dati. Kasi una-una yung dad ko sa provinces siya nag-start mag-work eh. Tapos nag-transition lang dito sa Manila. Tsaka parang hindi pa nga masyadong accessible yung knowledge about investment nung time na yun. Kaya talagang habang buhay ka talaga magtatrabaho hanggat may kailangan kang pakainin, pag-aralin. Eh ngayon pwede ka na mag-invest sa online ba lang? Yeah. Oo. Dami ng Kausapin income tao. streams. Yung daddy lolo ko, like, nag-retirement party siya pero hindi naman siya nag-retire. Nagpa-party nun siya. Nagpaano lang siya, yung parang nag-60 siya. Pero yung hindi na siya fully employed. Pero kilala pa rin siya in our town sa Bicol na nagagawa ng mga ano. I mean he still works na sa public governance, ganyan. Sa serbisyo pa rin kumbaga. Super. As in, nagta-travel pa din siya to different places sa Pinas doing his work. Kaya, pero sa kanila naman, naririnig ko din na parang they want to keep their mind sharp din kasi. Kaya ayaw nila din mag-stop mag-work. Pero, yeah. Doon naman tayo sa Gen X, which is most of our parents. Sila yung hardworking and tech literate. I don't know. I don't know about that. Focus on work-life Literate. balance, flex time, telecommuting, and job sharing. Independent but collaborative. Adaptable, willing to change the status quo.
pero tech literate, feeling ko naman... May idea lang sila, but I wouldn't say they're You guys like are Gen a X. master of it. Mom ko, Gen X, parang din man talaga tech literate, pero they're really eager to learn. Oo. Oo, Nakikita ko. nakikita ko yung sa mom ko kasi ano din siya, Gen X din siya. And honestly, for their generation na parang medyo matanda na sila nung nagkaroon ng all these technology, they're fast with adapting. Totoo. Magaling sila mag-adapt talaga. Like ngayon, medyo mas marunong pa yung mom ko mag-Microsoft Word sa akin, mag-Excel. Okay, but I took tech literate as meaning na yung kung gaano, yung halimbawa, yung susceptibility nila to fake news, yung mga ganon. That's what I understood dun sa tech okay, literacy. gets. Does that make sense? Makes sense. So kayo ba, what do you think? Kasi like sa Gen X ko mostly nakikita yung mga nag-share sa Facebook ng mga Oo. mga absurd na fake news Yung- about coronavirus. Mom ko about- rin, parang lahat na lang kasi magkakos ng cancer. Oo, lahat si Sense group chat ng mga kung ano-ano Tapos reels. nagsa-story ng, thank you, Lord! pero ito seryosong usapan kasi nung time na yan, dun yung umusbong yung computer eh. Yeah. Kaya naalala ko, yung tatay ko, yung course niya, computer science. Intercourse. Yes. Hindi intercourse, iba yung pre. Kaya ka nabuo na. Thank you Lord. Thank you lang! So ayun, so parang speaking of computer literacy, feeling ko may idea sila, tama yung sinasabi. May idea. Well, iba kasi yung computer dati tsaka computer ngayon. Dati may parang kumbaga ngayon flat screen, dati may bumbunan pa yung yung LCD. LCD, Oo. yun. Tapos may gulong pa yung mouse. 'Di ba? So parang kumbaga Oo nga, may bola pa sa Oo. loob. So, Clutch pa nga yun eh. iba na, motor na yun, pre. So, ayun, parang para sa akin, in terms of technology, syempre, alam naman natin, yung technological advancement, sobrang advanced na ngayon. Pero, kumbaga, sila yung nauna, kumbaga, pioneer dun sa field na yun, about sa tech. So, para sa akin, mabilis silang makakope up pa rin kasi may idea na sila eh. Pero para sa akin, kaya nagigets ko si Thea kasi yung experience ko naman sa mom ko, nakakatawa siya yung pag sa technology. Like, kung na Facebook, bigla siyang lalapit sa akin umaga, pa. Uy, bakit lumabas yung picture natin dito? Ganyan. Ano ginawa ko? Ano napindot ko? So, nag-overthink siya ng gano'n. Tapos parang, kasi lumabas yan kasi pinost mo. So, pag pinost mo, makikita na ibang tao, ay talaga ba? Ganyan, nagpapanik na siya. So, parang, kaya nagigets ko yung sinasabi ni Thea kanina na ano ibig sabihin ng literate. Tech literate. Oo, tech At tas literate. agree din ako dun sa willing to change the status quo. Kasi like, halimbawa ako ngayon, yung mom ko yung nagtuturo sa akin ng mga financial literacy stuff na parang hindi naturo sa kanya naman ng parents niya or ng grandparents niya. So, chine-change nila yung mga generational curse. Yung mga ganun. Kaya ba may mga ganun kayo na sinasabi ng parents yun na para di kayo matulad sa amin na ganito. Di ba? May ganun sila. may Na gusto ganun. nilang i-change for our generation. Oo. Like sa mom ko naman, parang in terms of like parang sa social settings, like in-expose niya ako to like nung nag-18 ako, parang alak, ganun. Dati usually di naman yun ini-impart sa anak mo na parang Oo, dati parang as in, ililalayo mo yung anak mo sa ano. wag di ba lumabas? Sa akin, yung ginagawa sa akin ng dad ko, pag ganyan, sabihin niya sa akin, kita mo yun na doon sa labas, gusto mo yung ganyan. Ay, gagi. Ganyan yan. Gusto mo yung ganyan? Ha? O mag-akal ka na mabuti kung ayaw mo yung matulad sa kanya. Mga gano'n. Naglalakad lang. Okay. Dito naman Naglalakad na naturo pa. damay civilian no? Okay, dito naman tayo ngayon sa Gen Y or more known as millennials. Ito yung mga born from 1981 to 1992, and it says they are Smart, easily bored, eager to move up, short-term focus, individualistic, challenging of authority, needing constant stimulation, variety, and challenge. Optimistic, tech-savvy, tenacious, team-oriented, and socially responsible. Yes. So meron po kaming nakapanayam, dito sa aming studio na isang millennial.
At na sabi niya po ay tama naman daw na challenging of authority ang mga millennials. Parang May ebas lagi. oo, lagi oo. Laging may ebas. And si Jeff then, he raised a valid point kanina na maraming songs during Oo. that time, like during the 90s, na parang Rebellious yung yung- theme is medyo, yun nga, rebellious. Like, F Oo. the police and like stuff like that. Oo, di ba? Mga ganon. Headbangs, gano'n. Headbang. Oo, natitibang. Umaakyat-akyat sa mga kotse ng ibang Pero mga kapatid niyo ba millennials? Yung isa ko, yung ate ko, millennial yun. Ano mas, what can you say? Umaakyat ba siya sa mga kotse? Hindi, pero masasabi ko na ano siya, tech-savvy siya, tsaka yung, alam mo yung team-oriented. Yung challenging of authority, like siya ba yung sa inyo magkakapatid, siya ba yung Oo. sumasagot sa parents mo? Siya yung Ganon. madaming Madaming sabi. ebas. Madaming ebas. Maraming ebas. Parang ang dami niyang point, ang dami niyang gustong i-prove, which is okay lang naman kasi may point naman talaga eh. Kaya siya din yung favorite sa amin. Damihan mo rin kasi yung sabi mo. Eto na, sa pangalawang pagkakataon ko, sabi mo na Kausapin mo na yung mama, nanonood man oo. siya. Ma, kahit di mo ako favorite, alam ko favorite mo ako pagalitan. Okay. Ito na. Oh. Ito na, Gen Z na. Self-directed, capable of processing information quickly. Yes, I think that's right. Smart, Oo! Oo! less likely to be team-oriented. Hindi bakit? tayo Soloist? teamwork. Able to process large amounts of information, creative and tech-oriented. I think tama yung capable of processing information quickly kasi nga, nauso sa atin yung short-form content. Oo. Like YouTube Shorts, TikTok, TikTok, as in, gusto Reels. natin condensed. Tapos, 1 minute max. madami in one Also, very short yung attention span Oo, kasi sasabihin natin ko eh. sana. Nice one. Kaya nga ngayon, ang ikli-ikli na nga ng reel, ng TikTok video, gusto pa nila yung pinaka-highlight, uunahin mo pa, tapos didiretso na. all Yeah, kasi yung mga throughout. tao scroll lang ng scroll. Pag hindi mas na-hook yung attention nila in the first parang 5-10 seconds. Yeah. Wala na, next swipe ka na. Next video. Yeah, it's Next really video hard na. to convince our generation nowadays kasi we know a lot. Pretty much. I mean, we know a lot. Not We think everything. we know a lot. Oo. Not everything, pero we kinda know a lot. So, parang it's hard to like, persuade us into something. May nagbubulong po dito sa gilid na sensitive daw yung mga Gen Z. Hindi kaya! Oy! That's offensive! No! Cancelled! Meron kaming nakalap na mga iba't ibang statements regarding myths or stereotypes with Gen Z from different sites like Reddit and social media chat groups, write-ups, and posts. So, tinan natin ngayon, among us, if it's true or false. First, they are lazy and entitled. False! What? Sipag ko yan natin. Wala pa nga akong tulog eh. Guys, ligpit na nga! Oo. Dapat, Para hindi, tingin niya. hindi ka pa nakakain. False Hugasan yung, mo na. para sa akin, false yung entitled. Yung sa akin din lazy false. pwede pa. Yung lazy pwede pa. Yung lazy pwede pa. Are we Kasi, speaking majority? sa generation Generation natin. natin. Hindi, ikaw lang yung Gen Z. Sa'yo na, gusto mo, da? Entitled. Hindi, ikaw lang yung Gen Z. Tumangulang nila. Go. Sa sinasabi mo. Hindi, sa lahat naman yata ng generation, may lazy, may entitled. Pero if we're that's why I asked, speaking Yeah. for majority, false. Hindi, kasi... Sorry. Commonly na nakikita ko is parang, may mga nakikita akong posts or like TikToks about yung kung paano yung mga Gen Z sa workforce. Yung as in, nagde-demand sila ng, halimbawa, yung mga paid leave, yung mga ganun, like very Hazard leave. Oo, like hazard very pay. firm sila Hazard sa pay pala, hazard yun, pay. sa salary nila, sa mga rights nila, sa privileges nila as an employee, which is parang hindi ganun ka-firm yung older generations about it. Parang yung older generations, mas sila, mas parang Parang okay na, sige. kung ano. Ganun naman talaga. Oo. Actually,
interesting kasi may ginawa kaming skit sa Bubble Gang. Ah. Tapos Tapos, ako yung nag-play as Gen Z. Tapos parang mag-a-apply ako for a job. Aha. Imbes na may mag-interview sa akin, ako yung nag-i-interview sa kanila. Oo. Ako na nga nag-a-apply. Yung parang, malakas ba wifi dito? Pwede ba pumasok after lunch? Yung mga ganyan. Oo. I think that doesn't make Us entitled. us entitled. It's Ay! just that we know what... Yeah, assertive. That's the right Oo. term. Assertive. Tsaka- We're assertive. We know what we deserve. We know the work that we do. We know what we should be paid for. Yeah. And how much. Alam mo yun? And I guess that's just ideal. Yeah. Na hindi tayo dapat pumasok into a situation that we don't know. 'Di ba? Sigurista kasi tayo. And hindi ba dapat... Ay, nako! Sa akin lang na, kunyari ganun, may hazard pay, may mga ganun, na parang yun na yung status quo. Gusto natin Yeah, i-break exactly. yun. Di ba dapat nag-i-improve tayo? Oh, So yeah. kung before walang mga ganong privileges for employees, dapat we're trying to improve yung work setting para doon naman sa next generation, sa mga anak naman natin, they don't have to fight for that anymore. Like given na yung mga ganon. Oh, at saka everyone's gonna benefit from it naman. Yeah. Like, parang ngayon, like, sa atin sa mga artista ngayon, nagkaroon tayo ng Eddie Garcia bill. Diba? Parang, alam mo yung mga ganun na mga bagay na nag-i-improve over time. Yes, exactly. For the betterment, For the betterment of everybody naman. naman. Oo. Eto next, Gen Z has a short attention span. True. We agree That's with true. that. Yeah. Oo, mabilisan Very lang. That is true. Ano Talaga ulit yung yan. sabi mo? Galing. Ay, example-an! Artista ka talaga. Ito next, they are not interested in forming long-term relationships. Talagang kayo talaga. False. False yun, ah. False. Yeah, false. Wow, kumakas Hindi, ano lang naman, parang, False nga. yun nga False sabi nga. kanina, individualistic lang talaga tayo. Parang mas may focus tayo on our individual goals. Yeah. Pero di naman di tayo interesado. Actually, parang trend nga sa atin na parang lahat tayo gusto makahanap ng long-term relationship. Yeah, and Yeah. uso sa atin ngayon yung quality over quantity. 'Di ba? Quality long-term friendships more than Pero sa totoo lang, parang interesado din ako malaman kung paano ba yung, like, kasi yung transition kasi ng pandemic, lalo na sa mga schools. Like, ang dami ng school na nagko-co-ed, ganun. So baka, yan, pwede maging totoo yan. Pag sa mga mas bata pa, feeling ko, sa mga mas honestly, bata yung pa. mga mas bata pa sa amin, yung as in parang mga Oo. elementary 2010 onwards. high school pa lang ngayon, hindi ko na sila nag-intindihan. Gen Alpha. Gen Hindi ko na Alpha. sila, 10 onwards. hindi ko na sila masyadong... Dito na rin Give it to you, Breeze. Oo. Yeah, hanggang dito lang kami. I'm a Sigma male. Brain rot. Brain rot, bro! Tapos, next. Gen Z is less concerned about privacy. not true. I think medyo true kasi, halimbawa sa internet, alam mo yung mga accept cookies. That basically means that they're... Binibigyan mo sila ng permission. Bigyan mo sila ng permission to... access yung ano. I think Guess natin yung tatay ko, tumatawag siya. Actually, parang di naman sa less concern lang. Parang mas marami ng ways ngayon na nabe-breach yung privacy natin na without us knowing. Yeah. yeah, That's true. I think that's And the siguro dahil parang medyo nasa tech yan, parang medyo wala tayong hindi natin alam kung ano yung mga pinipindot natin. No, Ako hindi ko nga alam meaning ng I cookies eh. wouldn't say hindi akala mo natin pagkain. alam. Aren't you No, guys ako, careful? no, we are careful, pero bawa tayo. We're all on social media. We're willingly sharing a lot of the parts of our lives to the public. That's what you... Kumbaga, story. Pero kasi, I don't know, I think Yung not... breakfast mo, alam ni ganito dahil pinost mo ka. siguro, we're very like selective lang of what we want to share on social media, especially with our career. Diba, mga like artista ganon, we only choose what we want to share, but then there's the majority of our life that people don't know. I don't know if it's just me, but I do feel like mas keen tayo with our privacy. Pero syempre- Parang ngayon nga, di ba, pag like may Oo nga, mga no? tour, may mga mall show, ganon, tapos may dressing room, di ba, kakatok yung mga fans, di ba may mga moment na ganon, but then, sasagot, may mga iba na i-open nila, parang, guys, pwede privacy, yung mga ganon. No, but I think For the general... Gen Z public, like compared to the other generations, Oo, definitely talaga ang we're layo. more open. Ang layo Ang layo. talaga. Okay. In Ang terms layo of what talaga. we share.
about our lives. Kaya nga, alam natin kung nasan yung isa't isa kasi nag-post siya dito, ganyan. Nagkaroon pala siya ng ganitong naganap. Parang from that fact alone lang. Okay. We're less private. Mas I meron, would- na-invento pa yung mga Live 360 na yan. Kaya nga parang may laman yun Pero I wouldn't say Kasi we are invento less concerned. It's just that wala lang tayong magawa if things happen like something. Basta yun. Yeah. Okay. Next. Ito, pagsamahin na natin to. They are prone to anxiety and they glorify or romanticize mental illness. Sino yun? May nag-ano sa scoff dito sa gilid, oh, what can you guys say about that? Prone to anxiety. I guess, Lagi ko narinig yung mga sa mga matatanda, ngayon lang naman nauso yung mga anxiety na yan. which is, Tatay ko, ganun. Oo. Pero sorry, you were gonna sa say akin lang is parang, siguro totoo na parang prone tayo to anxiety, depression, kasi yun yung issue ng generation natin. There's Kasi a lot of dahil sa pressure. social media, There's a lot na of- ang daming hate, ang daming negativity. Kasi dati, di mo naman alam na may namamatay sa kabilang side ng mundo eh. Di ba? Di mo alam na ang dami namamatay doon, di mo alam na ganito yung nangyayari doon. Eh ngayon, open ka na ng cellphone mo, ang dami ng negativity na nakikita. Kaya parang Yeah. prone tayo to it. Pero, I guess the positive side to it is that, yun nga, sinasabi ng parents natin na, ngayon lang naman nauso yan. Eh bakit ikaw, di ka ba nalungkot ever? Yeah, I Parang- think it's impossible na walang Na-depress. ganyan during that time. It's just that sa kanila, nung generation nila, puro suck it up and deal with it, you know? Naalala ko Diba? yung dad ko niyan pag ganyan. Gusto mo pakamatay? Gusto mo ako pong bigyan ng kutsilyo sa'yo? What they always say. Yeah. Diba? Huwag mo nang sabihin, gawin mo na lang. Don't think, just do. Pero yung sa parents din, sabi nila na, kami dati ganyan-ganyan. O kaya ganyan ka ngayon sa akin. Yeah, you have unresolved Oh, you have unresolved trauma that you're putting on on me. me. Na parang, No, and also I think din kasi sa generation lang talaga natin nag-spring up yung comparison culture. Dahil nga because of social media, nakikita mo na yung lives ng iba, yung nako-compare mo yung situation mo sa situation ng iba. So, from that arises. But that's a topic for another day. We could, yeah. yeah, mahaba yan. Anyway, next, masyadong maarte, lahat na lang may meaning. Cheska, what do you say about that? Chill ako ah. Oh, chill Oy, chill ako Hindi, I wouldn't say lahat na lang may meaning. I wouldn't say lahat na lang may meaning because I feel like nanonotice ko ngayon, parang napapractice na natin yung pagiging, I don't know, pag ako lang, yung nonchalant. Alam mo yun, yung parang, ano ba, don't take it personally. Parang lahat ng pinipersonal mo, which is dapat hindi naman, it's not all about you. True. Diba? Hindi lang ikaw yung nandito sa mundo. So, pwede ba, just mind your own business. Siguro nandun na ako sa middle ng true or false. Kasi totoo naman, marami naman talaga tayo na minsan, especially nga with social media, parang ang dami nating say about everything na wala naman, hindi naman tayo concerned. Eto, Gen Z prefers digital interactions over real ones. False. I think that may truth into May There's truth truth din to siya. it. Ah, Yeah. Meron. alam niyo yung may internet friends kayo, tapos ang ingay-ingay ng GC niyo, tapos pagkakita niyo sa real life, parang tahimik. But I think it's because it's there. Ano yun? The platform is there. Socially awkward. Kasi Kasi hindi sanay na cellphone makipag-anuhan. Cellphone na lang. Tsaka kasi doon ka na nakaka-build ng relationship online eh. Yung alam mo yung wala yung mga bagay na nakikita mo in real life, like yung non-verbal communication nyo, yung mga ganun na bagay. Tapos kaya nyo sabihin lahat eh kasi di naman kayo nakakita eh. You're Totoo. behind the screen eh. Isa din sa mga reason, parang tinitake advantage na lang nila yung technology. Kasi parang kumbaga ba't pa tayo magkikita or ba't pa tayo mag-meeting in person? Pwede kung naman ng video call or Zoom. Di ba? Sa mga meeting, no? Meeting, magdadrive pa ako, Totoo traffic. naman. Magdadrive pa ako traffic, Oo, pre. gas Sa pa eh. online na lang. Zoom na Tara, lang. video call tayo. Or may personality ka na Feeling ko malaking factor din kasi talaga na yung nag-pandemic. Yeah, Diba? for sure. oh, And for sure. lalo na nung time na yun, ako nag-aaral pa ako nun. So, buong araw talaga nasa laptop lang talaga ako nun.
lahat ng teachers ko nakikita ko lang sa screen ko. Tambay sa Discord. Ako din, basta I wouldn't say it's 100%. Hindi naman 100%. Pero hindi naman kasi din natin may kakaila yung convenience na provided ng technology. 'Di ba? At least nga nakakapag-interact tayo. Ako marami nung pandemic, ang dami ko nakilala ng mga friends na through online lang, na na-meet ko lang recently, like this year lang. Pero tagal na namin nag-uusap. 'Di ba? I wouldn't have made those friends if not for digital interaction. So Pero dun sa side naman ng truth, para paminsan kasi may personality ka na pinoportray sa social Online media. Online na ganito hindi ka. nagki-carry over. Di nagka-carry over sa real life. Parang okay, ganito ka, saya mo doon, tapos biglang pagdating, tahimik ka pala. Yeah, because also social media is a form of income na rin eh. So parang parang paminsan tao would like choose to like do something na na hindi naman talaga sila yun just to like have income and all that. Diba? Pero di ba dun din pumapasok yung like alter ego, for example. Like, bawal, let's take Chapel Roan. Yeah. Parang yung Chapel Roan persona niya as an artist is just a persona, yun. Is an alter ego. Yeah. So parang don't take everything nasa social media At face value. That's true. Eto, Gen Z lacks discipline. I wouldn't say, I don't think so. Kasi parang pansin ko ngayon, they're more, na talaga active. Before kasi parang hindi masyado like pala gym, ganun. Ngayon mga tao, workout, gym rats na, or kung ano ba, eating healthier, and doing better things, journaling and all that. So, I wouldn't say we lack discipline. It just really depends kung ano yung discipline na, saang aspect ba minimum mo. I think siguro nakuha nila yung lacks discipline dun nga sa side ng generation natin na challenging of authority. Baka kaya nasasabi na lacks discipline, but I wouldn't say. Yeah, I don't think so. I think assertive. Yun talaga, And that's the right. Tsaka lax discipline siguro nakakuha nila kasi yun nga, gusto natin i-break din yung status quo. Na yung mga damit na dati na bawal naman suotin, sinusuot natin ngayon. Yung mga ganun na bagay na parang medyo iba sa nakasanayan. Roy. Yes. Okay. Ano pa ba? They mature fast. Eto, they don't watch TV. Po? Nanonood naman ako Netflix sa TV! Netflix, TV. GMA! Tama! Hey! AOS! AOS! Bubblegum! Hindi, pero Unang Abot hirit! kamay! Abot Hindi, kamay! pero real talk lang, Real mga talk lang. ka-age natin, hindi talaga nanonood. talaga. Di na talaga nanonood ng TV. Hindi talaga nanonood. Sorry, Vince. Para sa ganun. Hindi talaga nanonood. Oo. Hindi ko alam kung paano nasabi yung difficult Sabi to dun manage. dito, Gen Z is difficult to manage. Vince, as a manager. Oo. As a business owner. business As a owner. business owner. Ano nga yung business mo? Nashville Fried Chicken. Yeah! Well, siguro sa experience ko since yung partners ko mga ka-age ko lang din. Medyo mahirap talaga na makipag-deal, lalo ng friends mo and lalo yung ka-age mo kasi nai-gets ko sila na ang dami nilang iniisip. So, syempre kung madami iniisip, madami kayong lahat iniisip, parang minsan hirap mag-align sa isang... Like, madami nga kasi kayong input. Oo, madami yung input. Gusto nyo lahat na marinig yung kung ano gusto nyo sabihin. So parang, hindi naman siguro difficult. Masasabi ko challenging. Challenging. Can I also like add, if You can. we're based, siguro from a different generation towards Gen Z, I would say my point yung difficult to manage kasi nga magkaiba yung perspective, magkaiba na Okay. yung belief. Yeah. In a sense na, let's say ano nga yung before Millennials. Pag millennials, iba yung belief nila. And then Gen Zs kasi parang, 'di ba, meron talagang dapat ganito, dapat ganyan. This is my right, ganito, ganyan. So parang if you were to manage a Gen Z, medyo mahirap 'yon kasi hindi kayo magkakaintindihan. Iyon lang. True. 'Di ba? Pero totoo, may ganun din kami instances na parang ito lang yung gagawin ko, yan lang gagawin mo. Parang gets mo. Like, may limitations yung work namin na kung hanggang saan lang. Na feeling ko, hindi naman ganun dati. Hindi ganun dati. Pag nagtatayo ka ng negosyo, lalo na, di ba? Siyempre kung nagtatayo ka naman ng negosyo, parang
lahat ng pwede mong magawa is gagawin mo talaga. Pero, yun yung mga nakukwento sa akin ng parents ko. Pero ngayon na i-experience ko to, sobrang different nung environment ko sa business environment ko, sa business environment nila. Yeah. Tama. Tama. Sobrang mas collaborative, no? Tama ba? Masasabi ko mas collaborative. Parang walang kanya-kanya. Next. Ito, they say, they care more about playing on their phones than working hard. That's so false. We work hard on our phones, ha? Oo. Doon kami nagtatrabaho eh. Pero it's true! It's true! Kasi imagine yung mga tao, full-time job nila ang TikTok and nabubuhay talaga sila through that, through the content that they Buhay na buhay ka mo. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Most of the time nga sa ages namin, ang cafes, yun na yung office. Yun yung office bagong mo. office. Magsiset up ka dun ng laptop or ng cellphone mo o edit ka ng mga content mo na paid contents and all that. Pag may mga inquiries, sasagutin mo and all. So, diba, that's also like work because you live off of I think hindi lang kasi hindi na tayo yung common na 9 to 5 office job. Kaya lang, I think kaya nasasabi na hindi nag-work hard. Yeah. Pero we do work hard. Talagang madiskarte lang tayo. Nakakahanap na tayo. Madiskarte na tayo. Hanap ng pera. Nagtatrabaho remotely. Yeah, even like office jobs nowadays, parang hindi na siya like all the time nasa office. So maybe MWF, you're not nasa office, and then TTHS. Yeah, syempre, di ba, like, kung gusto mo din naman talaga mag-earn, kung ganun yung setup mo, maximize mo talaga, like, maghanap ka talaga ng ibang way pa para makakumita ka pa, di ba? Yeah. Yes. Ito, they don't care about politics. I would say it's like the Super complete false. opposite. Super false. Opposite. Sorry. Naniniwala ko mas yung generation nga natin, mas parang alam na yung sino yung mas deserving piliin, iboto. Alam mo yun? Mas active, mas informed tayo na Oo. Mas wise. Oo. Tsaka paminsan nasasabihin na nga tayo na we care too much about politics. Yeah. By our parents, by the people. Ang hindi ko lang alam if it's our generation, if registered voters. Registered ako. Yun ako registered ako. Registered ako. Kasi naalala ko nun, Hindi, may COVID may ako. kwento election yun. Ako din, hindi may time ako na, registered eh. kasi nga, I'm pretty opinionated and I'm pretty vocal about my political leanings. Tapos nagpost ako before ng basta some support for some candidate. Tapos minessage ako ng parents ko na wala daw akong karapatan na mag-voice out if I'm not a registered voter. So, nagbus ako papuntang Bicol sa hometown ng grandparents ko at nag-register ako to vote. Tapos bumalik din ako para bumoto. Oh, Put your money where your mouth is. Tama. So, register to vote, please. It's your right and it's important. True. Hindi puro keyboard warrior lang. Bot. Oo. May point, pero dapat bumoto tayo. Yes, Tama. Tama. Karapatan natin to. Yes. And it's for our future. It's for us. Tama. Next, madaling maniwala sa fake news. Ano? Hindi naman. I think so. Feeling ko may yung older generation siguro. Oo. More. Kasi mas tech literate naman tayo eh. Ito favorite ko yan. Graduate sa YouTube University. Totoo yan. Yeah. Totoo. Yan, totoo. And bakit naman siya negative? Yeah. Diba? Parang, It's not negative. Kaya ba nung older generations, di nyo ba ginusto dati na lahat ng kailangan nyong malaman nandun na? Oo, totoo. Yeah, minsan ba may naalala ko may parang bagong install na washing machine. Tapos hindi ko talaga alam, hindi ko maintindihan yung manual. Sinearch ko sa YouTube. Nasa YouTube, yung specific model ng washing machine na yun. Kaya naintindihan ko kung paano siya pagano. Sa YouTube ako natutong maglaba. Lahat ng mancha kung paano ko tatanggalin, sa YouTube ko hinahanap. Yeah. Diba? Ang swerte nga natin Baking soda, ganyan. Pwede pala to, ganun. School namin yan. Internet school. Tama. Pero kasi, para sa akin, ako halos lahat ng mga natutunan ko galing YouTube. Yeah. Like, kailangan mo lang din talaga maghanap ng trusted na teachers Yeah. galing doon. Source. Tsaka pag, everything is on the internet. kahit sa school, paminsan naman, di naman ganun kagaling yung teacher mo eh. Di ba? Di mo nagigets eh. May YouTube. Yeah, yung mga crash course. Oo. Oh my gosh, suki ako. Khan Academy. Yeah.
Eto nga sabi din, self-entitled daw, sobrang woke thinking, gusto lahat perfecto, ayaw mahirapan, gusto madali lang ang buhay. Galit na galit yung nagsulat niya. Ayaw Hindi siya mahirapan, mahaba. gusto madali lang buhay. So, baka yung nagsulat yan, gusto niya mahirap buhay. Gusto mo ng torture? Mahirap na buhay, sabihin mo nga. Address mo to, Ayaw torture mo ka nang namin. madali. Joke lang. Anong masama Sige. mag-asam ng mas Mahirap magandang ka. buhay? Tsaka paano mababago yung mga bagay na pangit kung hindi mo gugustuhin na babago? Totoo. Yeah. Diba? Change the cycle. Siyempre gusto namin ng madali na buhay. Oo. Oh, sino ba ayaw? Oo, sinasabi niya sa amin na para di kayo matulad sa amin. O, ito, tinatry namin di matulad sa inyo. Iniba namin! Kami na mag-a-adjust. Oh, para yung anak din namin di matulad sa amin. Ganun lang yan, mind your own. Break the curse ba? Tama. Tama. Ay, ano masasabi niyo dun sa sobrang woke thinking? Kasi I often hear that about Gen Z/Gen Alpha. Sorry, anong woke thinking? Woke think, yung yung parang Gising ka. laging, yung parang laging ready na i-cancel yung person na to dahil sa ganito na ginawa, Wait. or... I guess it really depends sa personality. Kasi ako, parang I always try to see, no BS ha, I always try to see the good in people. So parang hindi ako ready to cancel out but someone. think of it sa majority Oh, perspective. Kaya nga sinabi ko na parang, ewan ko pag ako lang. So, hindi ko nga alam pag ako lang yun. Or majority ba ganun din. Pero, Feeling ko super informed lang talaga tayo. half. Half. Pero ang ayaw ko lang cancel culture. Yeah. Cancel culture. Cancel culture lang siguro yung negative. I think we need to Part. change the term to accountability culture. I think it's important that now we're able to hold people accountable for the things that they do. Lalo na some people talaga, may mga nare-reveal that they've done some heinous Diddy. stuff. Yeah. It's Diddy. Woke up in the morning feeling like... Yun nga, may account, okay naman yung accountability nga, pero sometimes lang masyado tayong quick to ang bilis talaga paminsan Like, paminsan di pa natin nalalaman yung story talaga, or we're quick to react din kasi, may nakita kang post, andun yung comment section agad. Tapos lahat pwede maglagay ng opinion. Yeah. Kaya, May mababasa ko, oo nga, tama to. and as, sa lahat ng mga tao na tumitingin din sa post na yun, lahat yung comment section yun, unfiltered yan And some choose to believe what they want to believe. So, yun lang siguro yung negatives. I think it is right that we need to hold people accountable, but as a generation, we need to be more willing to give people space to learn from their mistakes and to change. Tama. And kailangan natin i-normalize yung, kasi 'di ba, uso din yung mga nahuhungkat yung mga past tweets mo or past posts mo na kung may opinion ka before na ganito. Tapos medyo cancelable na yun. Kung paano kung nagbago ka na ngayon? Like, iba na yung thinking mo ngayon. May mga natutunan ka. may mga instances nga sa mga influencers yung parang before they used to really like this brand of, let's say, shampoo. And that was like 10 years ago. And then, in the future, ngayon, parang they say a different thing. Oh, mas gusto ko tong shampoo ngayon, ganito, ganyan. So, hindi, in 10 years, hindi siya lilipat ng Never shampoo siya nagbago? or hindi siya Be allowed to magbabago. change your mind. Oo. And mind you guys, yung timeline din, oh my gosh, 10 years ago na yun. Paano pag kalbo na siya ngayon? Diba? Exactly. Wala na siyang buhok. So, okay naman siya. Starbucks Basta din gamit niya. Kamot-kamot na lang. Ganun. everything in moderation. Yes. Tsaka choose to have an open mind about everything. Mismo. Yun talaga yung importante. Let's not be quick to judge right away. Observations. Or di ba? So, there you go. There you Sana go. mas nakilala ninyo ang Gen Z Yes. through this episode. And kami din naman, admittedly, we're all still growing, still learning. Yeah. Baka nga bukas, iba na rin yung opinion namin sa mga naman. iba nakita na Lahat ibang naman. nabasa namin dito. Pati the older generations, and sana ang goal naman ng each generation is to improve for the next generation. So kayo din guys, sa mga viewers natin, I hope that you guys also give us the grace
to learn from our mistakes if Oo. ever we say Oo. stuff here on the Oo. pod that you Nako-comment don't lang agree kayo with. dyan, guys. Open naman Yes. kami na makita yung opinion ninyo and kung anong saloobin ninyo. Buhos nyo lang! Okay lang yan! Kaya, oo. diba? Mag-intindihan, Okay, open magmahalan. yung ano natin comment section Yes, natin. comment din kayo Kaya yung mga nga to opinion ninyo podcast. regarding the stereotypes na pinag-usapan namin. Or may stereotypes kayong narinig, comment it down below. Again, thank you so much. Thank you so much. On Soul QC. Thank you. The hottest secret bar. QC. QC, yes, ayan. Again, thank you so much, ayan, sa Chicken Chingu, the friendliest chicken in town na napakasarap talaga. Kaya don't forget to visit chickenchingu.com. Branches nila, meron sila sa Poblacion, Katipunan, San Juan, Sheridan, Recto, Food Loft at Medical City, Cloverleaf, NU, MOA, at dito sa Scout Torillo, sa Odd Soul. And of course, they are available for pickup and delivery. Yay! Thank you so much, guys. See you on the next one! Yes, thank you so much, guys. And also, guys, para mapakinggan at mapanood ang aming vodcast, don't forget to watch our stream sa Spotify, sa YouTube, Apple sa Pod. Audible, sa Apple Podcast, you name it, andun kami. Hey! Yeah! See you there! See you guys. Thanks. Thank you, guys! Welcome back. Bye, Ma!